ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Kamakatwit, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. Ay higit pa po sa sinungaling, mandaraya pa po yung tao na yan. Iyon, mga kapatid, ramdam na talaga ang galit nitong mga kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ano daw? Wala pa daw umanong Katoliko sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo nga ba yon na wala pang Katoliko? Di po ba ang sabi mismo ng kanilang ministro? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Kung ang Iglesia Katolika talagang sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. At kung sinabi nito mga revealers na sa panahon ng ating Panginoon Kristo, anong panahon yon? Unang siglo. Wala pang Katoliko. Paano ngayon? Pasinungalingan nila, ang pasugo nila, Marso-Abril 1987 sa pahina 4, na ang may akda ay si Phil John Fuentes, na ang nakasulat, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ano daw? Ang simbahang Katoliko maibalik sa unang siglo at di daw umano matutulan. Dahil di natapos ang ating pagsagot sa The Revealers, ating ipagpatuloy ito ngayon. Samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Ipinagdiwang natin ang birthday ng Mahal na Birhen Maria ngayong araw na ito, mga kapatid. Ngayon din, ang pilgrim image sa Mahal na Birhen Maria dumating sa katedral. So, bago tayo magpatuloy, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang likes sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay. At welcome sa mga bagong pumasok, sa mga pumasok sa ating comment section. No? Si Tami Balisario sa Las Piñas, si Sander, si kapatid Shadukon, at sa lahat nating mga kapatid, si Christopher Digia Viesa, no? At ang lahat natin na mga taga-subaybay. Welcome! Ulitin ko, maligayang kaarawan sa naipinagdiwang natin sa Mahal na Birhen Maria. No? At kung malala ninyo, mga kapatid, na ating nasaksihan ang panggagalaiti nitong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, na habang sila ay sumasagot sa akin, mas lalo pang nahayag ang mga maling aral nila. Una, yung sinabing, ako daw ang
ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. Ay higit pa po sa sinungaling, mandaraya pa po yung tao na yan. Kung ang sinungaling ay mandaraya, una, anong masasabi kaya nila nang ikinakalat nila ang fake news mismo sa telebisyon na na-convert daw ang Katolikong pari pero hindi pala pari? Naalala niyo yan? Tinatalakay natin yan. Kita mo ba yung, sandali muna ha, yung sinabing pari daw ng simbahang Katoliko. Pero liminister pala. Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa nagpakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin ha. Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito ay kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kayat na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na liminister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at istola tulad sa pagpunta sa kapelya. Yan, nabuking sila. Yan. At hindi lang, matagal na kasi ginagawa nila yung mga pagkakalat ng kasinungalingan at yung mga bagong mga aklat Katoliko na minadjik talaga pagbasa. Kaya yung pinasok kami sa taga The Revealers yon, no, na INC, nahirapan siyang ipagtanggol mismo yung ginawa ng kanilang ministros, Ramel Parba, sa debate namin. Balikan muna natin, ha? Kita mo ba yung debate namin Ramel Parba, bro, dahil sa debate, di ba sinabing nandaya ako at tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito lang. Bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba, parinig ko sa inyo ha, ito. Pero ang mastermind, ang lugar sa inyong libro, gusto na mo, they altogether fantastic to say that the revolt beginning. They altogether fantastic to say that the revolt beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito, How Did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? They altogether fantastic to say that the revolt beginning. Narinig mo ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang nakasulat? Na ang nakasulat? Hard copy po. Yung makita niyo. Anong hard copy? Maliit lang yan, hard copy. Dalawa ito, Ito, Ayan, hard copy. Ito pa. Dalawa to. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang tanong dito ba dyan, bakit Ayan na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nat? They altogether fantastic to say that. Bakit naputol yung nut?
Pakisagot bro, bakit daw naputol yung knot? Nawala yung knot pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Oh, yung maliit. Nakita ko sa video, yung maliit, yung pinakita ni Bro Talibong, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Wala. Pareho lang, maliit. Wala. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Oh, malinaw na kasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yun, hindi. Di ko lang po alam kung ano yung gamit yung aklat. Baka iba-iba po yung mga... Narinig ba niya yung pahayag ng the Revealers na binasa talaga ng the Revealers yung it is not altogether fantastic to see. Narinig mo ba daw? Nabinasa ng The Revealers yan? Di ko alam kasi hindi naman ako araw-araw nanonood pa. At dumadaan lang sa TikTok, doon lang ako nakakapanood. Meron ka bang video ba Ravinder na binasa nila ba Ravinder? Yes. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings... Balik. Ulit. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of... So nabasa talaga. It is not altogether. Si Parba. Pero ang mastermind, at para sa inyong libro, gusto na mo, the altogether fantastic to say that the remote beginning... So, the altogether fantastic to say. Ngayon. Pero, sa The Revealers... Way back. It is not altogether fantastic to say... Ito nga tanong ngayon dito bro. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Ramel Parba o si Syriac ng The Revealers? Sagutin mo bro, sagutin mo. Yan, nagka-bookingan na sila dito kaya di na tayo magtaka kung bakit na nanggagalaiti talaga, no? Pero ating sasagutin ito mga kapatid dahil alam niyo naman na nauna nang tinatalakay natin ito, di lang na tapos yung kabuuan na pagribat natin. So, ipagpatuloy pa natin bukas din ako ang magtatapik. Eto, balikan muna natin mga kapatid, yung banat nila sa akin. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Bago dyan, no? Kasinungalingan daw umano na hindi detalyado ang Biblia dahil ang lahat ng mga aral ay nasa Biblia. Una, kung talagang detalyado ang Biblia, yung aral nila na kinopya lang mula pa ni Martin Luther, Bible alone, sola scriptura. Di ba? Napansin ninyo na bawat doktrina nila may katumbas na salin ng Biblia. Pero ang tanong, may mabasa ba na salin sa Biblia na nagsasabing ang kanilang doktrina ng sola scriptura o Bible alone ay nasa Biblia talaga? Meron ba? Wala. Tuloy natin. Ito po ang nakasulat sa unang Korinto 4:6 na New Testament for everyone. Ang sabi po dito, po, Basa po. I have applied all this to myself and Apollos because of you, my dear family, so that you may learn from us, as the saying goes, not to go beyond what the Bible says, so that nobody gets puffed up in favor of one person and against another. Malinaw po, ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag anya tayong magsasalita
o magtuturo ng higit ng higit sa nakasulat sa Biblia o sinasabi ng Biblia. Kaya yung sinasabi ni Talibong, mali po yan. Nasasabi niya hindi detalyado ang Biblia. Kung pag-uusapan po pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon Diyos, itinuro na po lahat sa Biblia. Yan, ginamit nila itong salin na ito, mga kapatid, ang the New Testament for everyone. Dahil may mabasa kasi letra por letra na Bible. Yan. Alam niyo na bawat doktrina nila may katumbas talaga na salin. Pero ang tanong, dahil sa paggamit nila nitong salin na ito, no, na the New Testament for everyone, dahil sa paggamit nila sa salin na ito, dahil may mabasa na Biblia, tinanggap kaya nila ang nakasulat dito? Bakit? Tinanggap ba nila ang the New Testament for everyone dahil may nakasulat na Bible sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6? Ang tanong, ano nakasulat sa John chapter 1 verse 18 sa salin na the New Testament for everyone? Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Pansinin ninyo. Nobody has ever seen God. The only begotten God, who is intimately close to the Father, He has brought Him to light. Yun ang mabasa natin sa salin na kanilang sinisipi dahil may mabasang Biblia. Di po ba? Batay mismo sa naturang salin, buking na sila dahil alam nyo naman na hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Samantalang sa Juan Kapitulo 1, versikulo 8, wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos na sa kandungan ng Ama, siya ang naghayag sa Kanya. So napakalinaw yan, mga kapatid. Sandali nag-live pa lang ngayon ang sa punto por punto. Subukan natin. And then, baka malapit na din natapos. And then, bukas, yung kumpletong video nila, i-rebat natin punto por punto. Meron pa sila mga aklat Katoliko kasi na ginagamit. At yung mga aklat, pinag-chap-chap. At kahit introduction sa Bible. So ihayag natin yan isa-isa, mga mahal na kapatid, no? Chap-chap talaga nila. So at least aware kayo na yon ang kanilang mga ginagawa at i-forward ninyo sa mga kasama para di sila madaya. Sandali mo.